Sa gabing po ito, ang mensahe na ating pong pag-uusapan ay nasa aklat ng Marcos, Kapitulo 2. Iyan po yung ating pag-uusapan po ngayong gabi. At babasahin natin mula verse 1 hanggang verse 12. Pero bago po yun, ay nais ko po kayong tanungin sa ating buhay. Lahat po ba tayo rito ay nakararanas ng mga pagsubok sa ating buhay? Lahat po ba ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay? Siguro naman po ay opo, no? Lahat tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Tama po ba? Ngayon, kung lahat tayo ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay, pakinggan niyo po ang sasabihin ko po. Ang buhay ng tao ay maraming pag-aalala, no? Maraming iniisip, maraming pinoproblema. At nagaganap sa kanyang buhay yung maraming kalituhan, maraming katanungan, no? Ngayon, ang ating emosyon, yung ating emosyon ay naaapektuhan ng ating kalusugan. Kapag naapektuhan yung emosyon natin, naaapektuhan yung ating kalusugan. Ngayon, pinanghihina nito ang ating immune system. Ang ating mga immune system, siya po yung lumalaban sa mga bakterya o sa naman po mga bagay sa ating pong katawan para lumakas ito, no? Kinakailangan may mga bagay tayong gawin, disiplina sa ating katawan. Ngayon, ang ating emosyon na ang tinamaan, yung ating emosyon, nakakaapekto rin po pala ito para manghina ang ating emosyon. Katulad halimbawa yung anger, yung galit, no? Nakapanghihina ito ng atay o liver. Kapag sobra tayong nagalit nang wala naman pong kadahilanan, lagi tayong galit, ang nangyayari po, nanghihina po yung ating atay o liver. Kapag ka naman yung kalungkutan, yung grief, sumobra naman yung kalungkutan, lagpas na yung kamatayan ng taong namatay, nanamahal natin sa buhay, pero hindi ka pa rin tumitigil, no? Sa kalungkutan, ito ay nakapanghihina ng baga o lungs, no? Yung worry, no? Ang worry, yung pag-aalala, ito ay nakapanghihina ng stomach, ng tiyan. Yung stress, yung tension, ito naman ay nakapanghihina ng ating puso at ng ating utak. Yung takot, no, pag-aalala, ito ay nakapanghihina ng ating kidney o ng ating bato. So maliwanag na itong mga bagay na ito, yung ating emosyon na naapektuhan, tayo po ay nakararanas ng mga sakit na hindi naman natin inisip na may bakit ako nagkaroon ng ganitong sakit. Yung pala, yung emosyon natin masyadong na-trigger, no? Ngayon, yung mga taong minsan nakikita natin masaya, pero sa likod pala ng katotohanan ng buhay niya, yung pala yung taong malungkot, no? Meron naman taong madaldal, maingay, pero ang katotohanan sa likod ng kanyang pag-iisa sa buhay, siya pala yung taong tahimik at hindi mo makausap. So kabaligtaran lagi ang nangyayari, no? At ngayon, tingnan natin po sa ating pong pag-aaral ngayong gabi, paano na itong taong ito ay nakasurvive sa kanyang dinanas na sakit sa kanyang katawan. At ano ang ginawa ng Diyos para siya ay ma-relieve o mapatawad at mapagaling. Ngayon, sabi sa Job chapter 14 verse 1, ang buhay ng tao ay maikli lamang at puno ng kahirapan. Ibig sabihin, hindi po nawawala sa tao na hindi siya makaranas ng mga kahirapan sa buhay. Ganun pa man, nagbigay ng solusyon ng Diyos. Upang malagpasan natin yung mga kahirapan yan o yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, magandang bigyan natin ng puwang ang Diyos sa ating buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Mateo 4:4, di po ba ang sabi niya na ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kasi ang iniisip po ng tao, survival sa pagkain lang. Pero hindi niya na nakita yung emosyon natin na apektuhan kapag mahina ang ating komunikasyon sa Diyos. Kaya kung tayo ay malapit sa Panginoon, napalalakas ng Diyos ang ating espiritu, ang ating emosyon, at pinalalakas din niyang Diyos ang ating pong mga pananaw sa buhay. Nagiging positibo po tayo. Kaya ito pong ating babasahin ngayong gabi na teksto natin sa Marcos Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 12. Babasahin ko po at sundan po ninyo ko kung meron po kayong mga Bible. Ito po ang nakasulat. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum. Agad namang kumalat ang balitang naroon siya, kaya napakaraming tao ang nagtipon doon sa tinutuluyan niya hanggang sa wala ng lugar kahit sa labas ng pintuan. At ipinangaral niya sa kanila ang salita ng Diyos. Habang siya, si Jesus ay nangangaral, may mga taong dumating.
kasama ang isang paralitikong nasa higaan na buhat-buhat ng 4 na lalaki. Buhat-buhat po ng 4 na lalaki, yung paralitiko na kaibigan po nila. Dahil sa dami ng tao, hindi sila makalapit kay Jesus. Kaya binutasan nila ang bubong ng tapat ni Jesus at saka ibinaba ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Ngayon, ang itsura po ng mga bahay nung araw po, sa second floor po ng bahay sa Israel, ito po nakalagay yung mga hayop. Diyan po kumakain yung mga hayop. Kakaiba po, no? Ganyan po ang bahay sa Israel noon, nung panahon ni Jesus. Yung tao po sa first floor at yung second floor, dun po inaakit yung mga hayop at inaalagaan. Ganyan po itsura ng bahay po niya. Dahil malambot po yun, ang ginawa po ng 4 ng magkakaibigan, yung kaibigan nilang paralitiko, ay para mapunta kay Jesus, binutas nila yung mismong pwesto ni Jesus, no? At doon hinulog yung kanilang kaibigan at nakita ni Jesus. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ito pala ang nakita ng Panginoon, no? Yung pananampalataya ng paralitiko at yung pananampalataya ng 4 niyang kaibigan. At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Narinig ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na nakaupo doon. Sinabi nila sa kanila, sarili, bakit siya nagsasalita ng ganyan? Nilalapastangan niya ang Diyos. Wala kang makapagpapatawad ng kasalanan, kundi ang Diyos lang. Nalaman agad ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang madaling sabihin sa paralitiko? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan, o tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad. Ngayon, papatunayan ko sa inyo na sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa magpatawad ng kasalanan. No? At sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi. Tumayo nga ang paralitiko, agad na binuhat ang kanyang higaan at lumabas habang nakatingin ang lahat. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, ngayon lang kami nakakita ng ganito. Ngayon, nahatiin po natin yung ating pag-aaral sa 3 bahagi. Uunahin po natin yung pangangaral ng salita ng Diyos. Nung sinabi yung verse 1 and 2, sinabi, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum, agad naman kumalat ang balitang naroon siya, kaya maraming tao ang nagtipon doon, at sa tinutuluyan ni Jesus hanggang wala ng lugar kahit isa, at ipinangaral niya ang salita ng Diyos. Ngayon po, gaano po kahalaga sa atin ang salita ng Diyos? Ngayon, ang ibang mga tao nung pumunta kay Jesus, hindi nila ini-expect marahil na ang pagpunta nila kay Jesus ay mayroong pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi ang alam nila marahil kay Jesus, yung ibang mga naroon, ay si Jesus nagpapagaling. Pero ang ginawa ni Jesus, kinuha niya yung oportunidad na yon na hindi lamang siya magpagaling, kundi siya ay dapat mangaral ng salita ng Panginoon. Ngayon, sabi dun sa 2 Timothy chapter 1 verse 3 to 4, ito po ang nangyari kay Timothy. Si Timothy ay anak ni Pablo sa pananampalataya. Ngayon, gaano nakatulong kay Timothy yung salita ng Diyos para si Timothy ay lumaking mayroong takot sa Diyos at makapamuhay ng tama. Ganito niya binigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Ngayon sabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglingkuran na may malinis na buti gaya ng aking mga ninuno kapag lagi kitang naaalala sa aking mga panalangin gabi at araw. Alam niyo po, ang isang ama sa pananampalataya, halimbawa po ako po, meron po akong dinisciple, meron po akong dinala sa Panginoon. Isang malaking karangalan sa atin kapag meron tayong nadalang kaluluwa sa Panginoon at nakakilala sa Panginoon na siya ay lumago katulad ng paglagong ginagawa sa atin ng Panginoon. Ngayon po, hindi lang po dapat na siya ay nasasabihan ng salita ng Diyos, kundi dapat bigyan din natin ng oras at atensyon yung taong yun na ipanalangin natin siya araw at gabi. Alam niyo po, gumigising po ako ng alas 2, alas 3 ng madaling araw upang ipanalangin kayo isa-isa. Yun po ang ginagawa ng Diyos sa akin. Nagugulat ako dahil pagdating ng ganung oras, ng alas 2, alas 3 o alas 4 ng madaling araw, nakasarapan ng tulog, hindi na po ako makatulog dahil naaalala ko po ang pamilya ko, naalala ko po ang aming hanap buhay, naalala ko po ang aking mga anak, ang aking asawa, naalala ko po pati kayo.
lahat po ng naging bahagi ng aking buhay ay hindi ko niwawalang halaga, kasama ko po sila sa panalangin. Yan po ang naging sinabi ni Pablo kay Timothy, na sabi niya, kapag lagi kitang naaalala sa aking mga panalangin gabi at araw. Kapag naalala ko ang iyong mga pagluha, kinasasabikan kong makita ka, upang ako ay mapuno ng kagalakan. Naaalala ko ang iyong tapat na pananampalataya, isang pananampalataya na unang nabuhay kay Lois na iyong lola, at kay Eunice na iyong ina, at ngayon ako ay nakatitiyak na mamamalagi sa iyo. Ngayon, ang sabi ni Pablo din sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay nisinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo sa katotohanan, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa ka sa lahat ng mabubuting gawa ang paglilingkod sa Diyos. Ngayon, gaano binigyang halaga ni Pablo ang salita niya? Binigyan niya ng atensyon ang Diyos at binigyan niya ng atensyon yung mga taong ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ngayon po, tayo po bilang tatay, bilang nanay o bilang mga magulang sa ating pong mga anak, mahalaga pong makita po natin yung ating responsibility para sa kanila na sila po ay dalhin sa paanan ng Panginoon, ipangaral ng mabuting balita at laging paalalahanan patungkol sa Diyos at huwag nating kakalimutan na sila po ay ipanalangin. Katunayan po niyan, umiiyak tayo kapag nakakakita tayo ng hindi maganda sa ating anak na kung minsan nakikita natin nagsumusuway sila sa Diyos, hindi nila ginagawa ang gusto ng Panginoon. Tayo pong mga magulang ang unang naaapektuhan. Lumuluha po tayo nang hindi po nila alam. Malungkot po tayo. Pero kapag sila po ay nagtagumpay, sila po ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, masayang-masaya naman po tayo. Ngayon po ang damdamin ng isang taong nagmamahal at kumakalinga sa kanyang pamilya at maging sa kanyang mga nadadala sa paanan ng Panginoon. Ganito po binigang halaga ni Kristo ang pangangaral niya ng salita ng Diyos dun sa dami ng mga taong nasa kanya na hindi lamang pagpapagaling ang nais kong mangyari sa inyo kundi kayo po ay makarinig ng mabuting balita o salita ng Diyos. Katunayan po, sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yan ang ginawa ni Lois, yung nanay, no? Ni Timoteo at saka si Eunice na kanyang lola. No? Kaya makikita po ninyo na itong lola at saka itong nanay ni Timothy ay nagtulong para itong si Timothy ay ma-bring up o mapalaking mayroong takot sa Panginoon. At ang sabi sa mga awit 127 verse 1 to 3, kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtatayo ng bahay, walang kabuluhan ng pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Walang kabuluhan ang pagising ng umaga at pagtulog ng gabing-gabi na sa pagtatrabaho upang may makain, dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal kahit sila'y natutulog. Pero yun po, kung kahit tayo po ay natutulog, alam na ng Diyos yung worry na sa ating isip, ano yung ating kakanin, iinumin, dadamitin, poproblemahin, no? Natutulog pa lang po tayo, sabi doon, ay alam na ng Diyos yan ang poproblemahin natin. Ganun pa man, ang Diyos po may solusyon. Nagbigay na ng solusyon ng Diyos. Kaya kung hindi ang Diyos ang ating magiging pinuno ng ating pamilya, hindi siya magiging pinuno ng ating buhay, wala pong silbi ang buhay natin. Kaya bigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos na magkaroon po tayo ng personal devotion. Nagagampanan po ba natin yung ating pong pang-personal devotion? Hindi po yung nakikinig tayo ng salita ng Diyos lang, kundi ito po ay malaking tulong, pero mas malaking tulong kung meron po tayong personal devotion. Ganyan po binigyan ni Jesus ng halaga ang salita niya upang ipangaral sa mga tao ang halaga ng salita ng Diyos. Ngayon, at makikita din po natin dito sa ating pong pangalawa, yung pananampalataya sa Diyos. So nakita ng Panginoon ang mga tao at kinamit niyang oportunidad na hindi lamang sila ay mapagaling, kundi sila po ay makarinig ng salita ng Diyos. At ang pangalawang makikita po natin dito, yung pananampalataya sa Diyos nitong mga taong nagdala doon sa paralitiko para siya ay gumaling.
Ngayon, sabi sa verse 3 and 5, habang siya ay nangangaral, may mga taong dumating kasama ang isang paralitikong nasa higaan na buhat-buhat ng 4 na lalaki. Dahil sa dami ng tao, hindi sila makalapit kay Jesus. Kaya binitasan nila ng ambubong sa tapat ni Jesus at saka binaba ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Ngayon, ano po ang makikita natin dito sa mga kaibigan po niya? No? Itong mga kaibigan niya ay buo ang loob na kahit anong mangyari, kahit madaming tao, tutulungan ka namin na madala ka namin kay Jesus. No? Yun ang marahil ang sinabi nitong mga kaibigan niya. Hindi ka namin iiwan. No? At hindi ka namin pababayaan. Kaya nga dito nangyari yung kasabihan na kapag ka gusto, may paraan. Pero kapag ka ayaw, maraming dahilan. Ngayon, itong 4 nilang mga kaibigan ay tunay na nagmahal dito sa paralitiko. Marahil itong paralitikong ito, itong may sakit na taong ito na hindi nakalalakad, ay matagal nang nananalangin sa Diyos na sana ay mapagaling siya. At marahil palagi din niya sinasabi doon sa mga kaibigan niya na kapag narinig yung darating si Jesus sa ating lugar, sabihan niyo ako. No? At itong mga kaibigan nitong paralitikong ito ay hindi nagsawa na laging magbigay ng reminder dito sa kaibigan nila, paralitiko. Kaya nung nakita at nalaman nila na darating si Jesus sa lugar nila, sinabi kagad marahil nila sa paralitiko na dumating na si Jesus. Kaya itong pananampalataya nung 4 na ito at yung pananampalataya nung paralitiko ay hindi nawalan ng pag-asa. No? Nakita ng Diyos ang kanilang mga puso, nakita ng Diyos ang kanilang pananampalataya. Kaya dito ay binigyan ng Diyos ng sagot ng panalangin ng kagalingan itong paralitiko. Kaya mahalaga po na kung magkakaroon po tayo ng mga kaibigan, pumili po tayo ng mga kaibigan na hindi po tayo iiwan. No? Na kahit ikaw ay may karamdaman, nandun sila para damayan ka. Ang problema po sa maraming mga tao na kaya ka lamang kinakaibigan dahil meron po silang magiging pakinabang sa iyo o sa atin. Maaring nakakautang sila, nabibigyan sila ng pagkain at naisasama sila kung saan mo sila dadalhin. Pero kapag yung taong yun na mapagbigay at ginagawa ang lahat para sa kanyang kaibigan, dumating sa punto ng buhay niya na siya ay nakaranas ng karamdamang lagi na lamang po siyang nasa loob ng bahay. Tingnan po natin kung yung mga kaibigan niya ay dadalaw pa rin sa kanya. Maliwanag po, masusubok ang tunay na kaibigan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, sa gitna ng kalagayan niya sa buhay. Marami pong mga tao na nakikipagkaibigan lang po dahil nga sila po ay mayroong nakukuha sa atin. Tingnan natin kung ang kaibigang tunay na ito ay magiging kaibigan pa rin natin kapag dumating yung tao sa punto ng matinding kahirapan sa buhay. Itong paralitiko, wala na po siyang magagawang hanap buhay. Marahil lagi lang po itong nasa bahay. At yung mga kaibigan po niya, hindi po siya iniwan. Katunayan, sabi po sa Kawikaan, Kapitulo 18, talatang 24, ang mga kaibigang nagkukunwaring kaibigan. No? May mga kaibigan palang nagkukunwaring kaibigan, ngunit may kaibigan na mas madikit kaysa sa isang kapatid. Nangyayari po na meron din po pala tayo na kaibigan na higit pa ang kanyang atensyon na ibinibigay kaysa sa ating mga kapatid sa laman. Nakuha niyo po, meron din po namang mga tao na wala na pong mga kapatid, nag-iisa lang siya sa buhay, pero binigyan siya ng Diyos ng maraming kapatid sa Panginoon. Hindi po magpapabaya ang Panginoon sa ating pong mga panalangin, lalo sa gitna ng kahirapan nitong paralitikong ito. Nakita ng Diyos ang pananampalataya ng paralitiko at nakita ng Diyos ang pananampalataya ng 4 niyang kaibigan na nagdala sa kanya sa paanan ni Jesus. Sa dami ng maraming may mga karamdaman doon, bakit yung paralitiko ang binigyan ng atensyon ni Jesus?
Katulad din po yan ni Zacchaeus. Sa dami ng mga taong pumunta kay Jesus, nung time na si Jesus ay pumunta sa lugar ni Zacchaeus, bakit si Zacchaeus ang tinawag ni Jesus? Dahil ba si Zacchaeus ay nasa puno? Na nag-iisa lang siya dun sa puno, kaya sa tinawag ni Jesus? Hindi po. Dahil nakita ni Jesus ang puso nila. Bibigyan tayo ng Diyos ng atensyon kapag nakita ng Diyos ang ating puso na hinahanap natin ang Panginoon. Na kung ang pananampalataya ba natin ay hindi nagbabago sa Panginoon. Kaya anuman po ang ating dinadalang mga problema sa panahon natin ngayon, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa mga kapatid, problema sa kung ano ang kinakaharap man nating problema, ang Diyos laging nakikinig sa ating pong mga panalangin. Ngayon, dagdagan po natin ng pananampalataya. Kung hihingi tayo sa Panginoon ng mga bagay na nais nating sagutin ng Diyos ang ating panalangin, kailangan po buo ang ating pananampalataya. Sapagkat ang sabi po sa Hebrews chapter 11, ito po ang sabi sa Hebreo. Sabi sa Hebreo chapter 11, verse 6, no? Ayan, 11 verse 6. Ngunit kung walang pananampalataya, walang sino mang tunay na kapagbibigay lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at dapat siyang sumampalatayang Siya ang nagbibigay gantimpala sa mga masikap na humahanap sa Panginoon. Kaya kung ang pananampalataya natin ay buo, asahan po ninyo, sasagutin ng Diyos yung ating pong panalangin. Kung hindi man ngayon, no, mag-antay lang po tayo sapagkat malapit nang dumating ang ating kasagutan sa panalangin natin sa Panginoon. Pangatlo, ang pagpapatawad ng Diyos. Sabi sa verse 5 hanggang 9, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Narinig ito ng ilang mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo roon. Sinabi nila sa kanilang sarili, "Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Nilalapastangan niya ang Diyos. Walang makapagpapatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lamang." Nalaman agad ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan?" Nakita niyo po, sa isip ng mga tagapagturo ng kautusan, no, sinasabi nila na Diyos lang ang pwede magpatawad. Hindi siya. Tao lang siya. Ngayon, hindi man yung narinig ni Jesus sa bibig ng mga taong ito, pero nabasa ni Jesus ang laman ng kanilang isip. So, ganyan makapangyarihan ang Diyos. Omnipotent, omniscience, omnipresent. Alam ng Diyos ang ating iniisip. Iniisip pa lang yan, ha? Wala pa yung lumalabas sa bibig natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, alin ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan o tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at tumakad. Ngayon, ito po ang tanong. Bakit ang unang ginawa ni Jesus sa paralitiko ay pinatawad na ang iyong kasalanan kesa sabihin ni Jesus na pinagaling na ang iyong karamdaman? Kasi po maraming sinabi sa Bible na pag may lumapit kay Jesus na bulag o kung pilay o kung ano man ang sakit niya, ang sinasabi ni Jesus, pinagaling ka na, no? Humayo ka at magpasalamat sa Diyos. Pero sa pagkakataong ito, bakit sinabi ni Jesus dun sa paralitiko, pinatawad na ang iyong kasalanan? Ngayon, kaya sinabi ni Jesus yun dahil nakita ni Jesus yung mga tagapagturo ng kautusan na ang laman ng kanilang kaisipan ay ritual, no? Nakapokus ang kanilang isip sa mga bagay na kautusan. Na kung babasahin nila ang kautusan, hindi ba nila nabasa na may darating Mesaya, ang anak ng Diyos, ang taong nagkatawang taong si Kristo Jesus. Kaya ang sabi ni Kristo na akong anak ng tao ay may kapangyarihan ding magpatawad ng kasalanan. Hindi ibig sabihin si Kristo ay tao lang. Sapagkat unang-una, napagaling ni Jesus itong paralitiko, nakatayo at nakalakad. No? Nabasa ni Jesus ang isip ng mga tagapagturo. Ako nga, hindi ko kayang basahin ang iniisip ng bawat isa sa inyo, kahit nakatitig ako sa inyo.
Pero ang Diyos, nabasa niya ang isip ng mga taong natutulig sa Kanya, na bagamat hindi nagsasalita, nabasa ni Jesus ang kanilang isip. Ngayon, ang sabi ni Kristo, akong anak ng tao, sinasabi lamang ni Jesus na bagamat ako ay tao sa isip ninyo, ngunit hindi nyo malang naisip na mayroong darating na Mesaya, ang Kristo, na inaasahan ng lahat ng Israel na magpapalaya at magpapatawad ng kasalanan ng buong sanlibutan. Kung narinig at nabasa nila yon, dapat magtaka sila sa paano nagawa ni Kristong magpagaling, bumuhay, o anuman ang kanyang ginawang milagro, kung hindi siya galing sa Diyos. Katunayan niya si Nicodemus, ang sabi niya kay Jesus, walang makakagawa ng himalang ginagawa mo, malibang sumasayo ang Diyos. Ang sabi ni Kristo sa kanya, maliban na ang tao ipanganak na muli, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Yun ang pangangaral na ginawa ni Kristo kay Nicodemus. At yun ding pangangaral na yun ang sinabi ni Jesus marahil sa mga taong nakapaligid sa Kanya. Na malibang kayo ay manampalataya sa Diyos, maliban na kayo ay manampalataya sa sinugo ng Diyos, no? Kulang na lang sabihin ni Kristo na ako yung Mesaya. Ngunit hindi sinasabi ni Kristo yon, no? Katunayan, sinabi nga ni Kristo kay Pedro, na sa mga disipulo niya, sa tingin ninyo, sino ako? Si Pedro lamang po ang nakapagsabi na ikaw ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Ang sabi ni Jesus sa kanya, hindi mula sa iyo galing ang kaisipang yan. Ang Diyos Ama ang naglagay sa iyong puso para masabi mo na ako ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Kaya itong mga tagapagturong ito ay tinuruan ni Jesus ng leksyon na sinabi na bagamat ako ay tao, ako rin ay nakapagpapagaling tulad ng Diyos. Na isang pagpapatunay na si Jesus po ay hindi lamang tao, kundi siya po ay Diyos. Ngayon po, ang pagpapagaling ng Diyos dito sa paralitiko, sabi sa verse 10 hanggang 12, ngayon napatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan, at sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi. Tumayo nga ang paralitiko, agad na binuhat ang kanyang higaan at lumakad, habang nakatingin ang lahat ng namangha, ang lahat ng pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, ngayon lang kami nakakita ng ganito. Ngayon, makikita po natin dito na ang naging sikreto po nung mga taong nagbuhat dun sa paralitiko ay meron po silang tinatawag na pagtitiyaga. Binibless ng Panginoon ang isang tao na marunong magtiyaga. Hindi lahat ng bagay makukuha natin kaagad. Kailangan makita ng Diyos ang ating pagtitiyaga. Bago umasenso ang isang tao sa kanyang buhay, nakita ng Diyos ang kanyang pagtitiyaga. Kaya nung nagtiyaga itong mga taong ito na maghintay kay Jesus, sinabi kagad nila dun sa paralitiko, dumating si Jesus sa ating lugar, magbihis ka, no? O kaya ay bubuhatin ka na namin at dadaling ka na namin kay Jesus. Pangalawa, ang makikita natin dito, yung kanilang pananampalataya. At pangatlo, ang makikita natin dito, yung pagkatok ng mga taong ito sa puso ni Jesus. Alam nyo ba na kapag ang ating pananampalataya ay sobrang laki, no? Sabi nga sa Biblia ay ihambing natin ang ating pananampalataya katulad ng isang mustard seed, maliit na buto, pero pag ito ay natanim sa lupa, ang puno nito ay sobrang laki, no? Hinambing ito sa pananampalataya. Na kung ang pananampalataya natin katulad ng mustard seed, anuman ang ating hilingin sa Panginoon nang mayroong pananampalataya, sasagutin tayo ng Panginoon. Katunayan, ang sabi sa Mateo 7, talatang 7 hanggang 8, humingi kayo sa Diyos. Humingi na ba tayo sa Diyos? No? Kasi po, ang problema po,
marami po tayong pinagpipray. Pero yung personal prayer natin para sa atin, hindi natin nasasabi sa Panginoon. Kaya mahalaga na sa panalangin po natin, bukod sa na ipanalangin natin yung iba, ipanalangin din po natin ang ating sarili. Kahit itong sarili natin ang pinakahuli sa panalangin, mahalagang ibigay din natin sa Diyos kung ano yung ating personal na panalangin sa Panginoon. Ngayon, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin niyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita nyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo, sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakatatanggap at ang lahat ng naghahanap ay nakakakita at ang lahat ng kumakatok ay pinagbubuksan. Kinatok ng mga taong ito ang puso, ang puso ni Jesus. Bagamat hindi sila nagsalita, pero ipinakita ng kanilang mga gawa ang kanilang kaseryosohan sa kanilang hinihingi sa Panginoon. Kung seryoso tayong hingin sa Panginoon ang isang bagay, pagtiwalaan po natin. Halimbawa po, meron po tayong mahal sa buhay na merong karamdaman. Ang karamdaman yun ay walang kagamutan. Pero nagtitiwala tayo sa Diyos na yung taong yun na pinagpipray natin ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Katulad po ito ng babaeng 12 taon nang inaagasan ng dugo. Naubos na lahat yung pera niya. Hindi siya napagaling ng doktor. Hanggang sa nalaman ng babaeng ito na darating si Jesus sa lugar nila. Kaya nung malaman ng babaeng ito na inaagasan ng dugo ng 12 taon, lumapit siya kaagad kay Jesus nang walang pasubali at hinawakan niya ang laylayan ng damit. Ang sabi nga ni Jesus sa mga tao at sa mga disipulo niya, sinong humawak sa aking laylayan? Ang sabi ng mga disipulo, sa dami ng mga nakapaligid sa iyo, Panginoon, hindi natin malalaman kung sino yung humawak sa iyong damit. Sa dami niyan. Kaya ang sabi ng Panginoon, lumabas ang kapangyarihan sa akin. At nalaman ng babaeng iyon, at hindi siya napagkaila, lumapit siya kay Jesus. Patawad, Panginoon, ako po yung humawak sa iyong laylayan. Gusto ko lang pong gumaling. Kaya pinagaling ng Diyos yung babaeng iyon. Kaya kung ano man yung ating hinihingi sa Panginoon, kumatok tayo na mayroong pananampalataya. Humingi tayo ng mayroong pananampalataya. Ang lahat ng ating idinadalangin sa Panginoon, kailanman hindi tinulugan ng Diyos. Maraming nagsawa sa atin, sa ating prayer request, at minsan nakakalimot silang ipag-pray ang ating prayer request. Pero ang Diyos kailanman, hindi tayo pinabayaan, hindi tayo kinalimutan, at hindi tayo winalang halaga. Ang Diyos po ay gising 24 oras. Ang sabi ng binasa natin kanina, na bagamat tayo ay natutulog ng mahimbing sa ating higaan, hinanda na ng Diyos ang ating pangangailangan. Purihin ang Diyos. Kapag buo ang ating pananampalataya sa Panginoon, bibigyan tayo ng Diyos ng mahimbing na tulog. Sapagkat ayaw ng Diyos na nag-aalala ang kanyang mga anak. Kung nag-aalala tayo sa ating kakanin, iinumin, dadamitin, tanungin natin yung ating sarili. Anak ba tayo ng Diyos? Ngayon, kung anak tayo ng Diyos, bakit tayo mag-aalala? Doon masusubok ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Na kahit ba sa pagtulog natin, totoo bang binigay na natin sa Diyos ang ating pong dalangin? Itong paralitikong ito, marahil matagal na siyang nagpipray. At wala siyang pera para pagalingin ang kanyang sakit. Maging ang mga kaibigan niya marahil ay hindi makapagbigay sa kanyang tulong pinansyal. Umasa sila sa milagrong dadalhin ni Jesus. Kaya kung ang sitwasyon po natin, walang-wala po tayo. Walang taong pwedeng tumulong sa atin pinansyal sa ating karamdaman. Pero kung nananalig tayo sa Panginoon at buo ang ating puso na pagagalingin tayo ng Diyos, huwag tayong huminto, manalangin sa kagalingan. Sa trabaho, huwag kang huminto sa pananalangin sa Diyos, bibigyan tayo ng trabaho. Sa negosyo, huwag tayong huminto sa Panginoon sa pananalangin na i-bless ng Diyos ang ating mga negosyo. So lahat ng bagay na dumarating sa ating buhay ay hindi pinayagan ng Diyos nang wala siyang dahilan. Kaya itong taong ito, kaya nakatanggap siya ng sagot sa kanyang panalangin dahil nakita niya
si Jesus ay hindi lamang nagpapagaling, kundi nagbibigay ng mensahe at pinalakas ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Yung sabihin lamang ng Diyos sa kanya, tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan. Hindi siya nagdalawang isip. Ano po? Hindi nga ako makatayo eh. Pagkatapos sasabihin niyo kung tumayo at buhatin ang aking higaan, hindi natin nabasa na itong taong ito nagreklamo sa Diyos. Hindi natin nabasa na itong taong ito ay nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Dahil ang pagpunta niya kay Jesus ay isa na pong pananampalataya. Ang pagdako po natin ngayong gabi para makinig ng salita ng Diyos, yan po ay pananampalataya. At kung tayo po ay nanalangin sa Diyos, manampalataya po tayo, nasasagutin tayo ng Diyos katulad ng paralitikong ito. At kung matagal na natin inihingi sa Diyos hanggang ngayon ay wala pa, malapit nang dumating. Huwag kang hihinto sa pananampalataya. Sapagat may bunga ang pananampalataya. May bunga ang paghihintay. Sapagat ang Diyos ay hindi natutulog. Sana po ngayong gabi ay napagpala po tayo ng mensahe ng ating Panginoon. At nakatulong po itong ating ginawang pag-aaral upang palakasin ng Diyos ang ating pananalig at magpatuloy sa ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin sa ating closing. Hindi nga naman natin si Jay para sa ating Jay. Ayan. Tayo po ay manalangin. Sa ating closing. Lord Jesus Christ, maraming salamat